Dear brothers and sisters, the Second Plenary Council of the Philippines in 1991 has decreed that the pastoral thrust of all the churches in the Philippines should be the building up of BECs, or Basic Ecclesial Communities. The Basic Ecclesial Communities is the new way of being church, a church that is renewed and a church that is renewing. The inspiration comes from the Second Vatican Council. The Second Vatican Council gave us the direction of what the church should be today. Sa aming program, pag sinabing isang BEC, these communities are either sitio-based, barangay-based, o kaya yung chapel-based, na sa aming approximate, there are about 60 households. Ang kaibahan nito sa ibang programa namin is that ito yung holistic yung approach. Hindi lang yung mga socio-economic na pangangailangan ng mga BECs ang ina-address namin, kundi kasama din dito yung mga spiritual na pangangailangan nila. Bumabalik kami sa description ng MSPC, yung Mindanao Sulu Pastoral Council. Sila yung nagsimula actually ng BEC dito sa Pilipinas. Yung structure na yon ay reflective noong tatlong mission ni Cristo. Yun yung priestly, kingly, at saka prophetic mission of Christ. First, it is a church of co-responsibility. The church will no longer be dominated by the clerics, but a church for all people of God, including the laity. Po si Rita Balik, isa po akong tribo ng Aita galing sa Zambales. Alam po namin kung anong paniniwala namin na kahit po saan kami magdarasal, sa daan, sa loob man ng bahay, bagamat hindi siya nakasulat sa amin, alam namin, Biblia yung paniniwala namin. Pag nakikinig kami sa mga pari o madre na sa simbahan, nandun pala yung paniniwala namin. Kapag po ang isang tao nawala na sa puso ang Diyos, malapit sa kapahamakan. Kami, ako bilang Aita, sa kadalasan ay niluluko, inaapi, lalo na pag napunta kami sa mga syudad na inaapakan ang aming karapatan bilang katutubo. Sa ngayon, dahil sa tulong ng mga taong simbahan, ang kabutihan ng salita ng Diyos, ito ay nagiging tulay nila upang patungo sa amin, upang maisiwalat nila ang salita ng Diyos at para makilala namin anong kahalagahan ng Biblia. Sa conventional na mga parishes natin, yung parish priest, siya yung nag-appoint kung sino yung mga tao sa parish pastoral councils. Pero under sa aming program, yung mga PPC, ang composition nito ay representatives mula sa iba't ibang BECs hanggang sa mga far-flung areas. Bawat BECs ay meron silang representations dito sa parish pastoral councils. Yun yung katuwang ng ating mga parish priest pagdating sa pagpaplano tungkol sa simbahan. Nakikita natin ngayon kung paano nagiging empower yung mga laity, kung saan sila ay aktibong nakikilahok. Gone are the days when the clerics dominate over the laity in the church. There is a lay empowerment. Totoo po na sa BC po mayroong empowerment. Dahil sa BC po, sila po ay nag-celebrate ng Word of God through yung sinasabi nilang kasaulugan sa pulong or liturgy of the Word. Na ito po ay lay person ang presider. The second direction of the Second Vatican Council is that the church should be active in promoting justice, peace, solidarity in the face of the world's situation of injustice, sometimes oppression of people. These are the two directions of the Second Vatican Council. These two features are found in the BECs, Basic Ecclesial Communities. They form their own basic ecclesial community. Nakasentro palagi sa salita ng Panginoon. Dahil inspired sila sa salita ng Panginoon, hindi sila natatakot na magsabi ng katotohanan sa mga government agencies. Kaya the United Nations, rinrecognize sila sa kanilang tapang at perseverance na tumulong sa community. Pumupunta sila sa ibang probinsya to inspire others to live the Word of God. That was in the early 70s where the martial law was enforced, and because of martial law, people became active in promoting justice, fighting against oppression, fighting for human rights and also the freedom of people. So the BEC was an experience that changed also my whole way of thinking of what the church should be and how was the church transformed. The transforming power of the church that has affected the BEC comes from the Word of God, from the Bible.
Without the Bible, no basic ecclesial community can be formed. Without the Bible, no basic ecclesial community can be maintained. Without the Bible, no basic ecclesial community can grow. Because Bible is a salvation history. Ito po ay maka-encourage sa atin. Kaya itong Bible ay isya talaga ang buhay ng kahit anong community. At ako'y tuwang-tuwa na maganda ang karanasan ko noon, 1979. Lalong gumaganda pa ngayon dahil marami akong mga kapatid na nakita na nagbabasa, nagdadasal at naniniwala sa bisa ng salita ng Panginoon. Ang BEC, ito po ang magdadala, ito po ang magbabago ng ating lipunan. BEC is a vehicle for social transformation. Kailangan po natin yung Bible kasi ito yung batayan ng ating gawin at ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ang nagpapatibay sa aming samahan. At nagsisilbing gabay sa aming mag-anak dahil ito ang aming sandigan. You know, in the basic ecclesial community, we have both members and leaders. But all the members and leaders are disciples of Christ and servant leaders in Jesus. Discipleship is rooted in the following of Jesus. Therefore, a basic ecclesial community is centered on Jesus. They must follow the mission of our Lord, the style of life of our Lord. He is so burned up with the idea of the vision of Jesus that every disciple must even leave his family, leave his brothers and sisters, leave his wife, leave his own house because he's caught up with the vision of our Lord Jesus Christ. And as a disciple, he must not only be witness of the life and the mission of Jesus, but also of his resurrection, and especially a new life by following Jesus. Now, the servant leadership in the basic ecclesial community is different from being a leader in an ordinary community. And the Bible contains very much about the idea of servant leadership. For example, in the Old Testament, we have so many passages about shepherds, false and true shepherds. In the New Testament, Jesus the Good Shepherd appears. He is the model of a servant leader who is humble, who looks after the lost, who cares for the poor, who has a special care for the marginalized, who really goes out of his way, even leaving the 99 good sheep in order to find the one who was lost. Therefore, my brothers and sisters, the Bible apostolate is essential to the building up, maintaining, and making the basic ecclesial community. Hence, without the Word of God, we cannot say that that community is a Christian one or an ecclesial one. Hence, it is our desire that every basic ecclesial community should have a copy of the Word of God in their hand. They must be centered on the Word of God. There are many ways of using the Word of God among themselves. Bible sharing, Bible study, reflection every day. Unless that is nourished, that will die out. But how is it nourished? Unless the people have the copies of the Bible. That is why the PBS, Philippine Bible Society, and the ECBA of the CBCB, Episcopal Commission for the Biblical Apostolate of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, are collaborating to make the Word of God available to every member of the basic ecclesial communities. For without the Word of God, no basic ecclesial community can exist. Thank you. God bless you.